Yo, what's up mga ka-creator? Today, mag-setup at mag-rehost tayo ng tarantula enclosure. Terrestrial enclosure ang unahin natin. Kaya pipili tayo dito kung sino sa kanila ang masikip na ang enclosure. So itong sub-adult na GBB na lang. Yan o, freshly molted siya. So tara, simulan na natin. Dito natin siya ililipat sa terrestrial acrylic enclosure. Sira lang yung isang hinge nito, pero working pa naman siya. Hindi naman umaangat kapag nakasara. Simple setup lang ang gagawin natin. Mix coco peat and garden soil para sa substrate. Tapos, lagyan ng dried moss para di gaanong dry at para may humidity sa loob ng enclosure. Isa sa dahilan kung bakit sikat ang GBB ay dahil sa heavy webbing behaviors nito. Gumagawa sila ng makakapal na webs sa loob ng enclosure at minsan halos matakpan na nila ang buong setup. Kaya mahalaga na bigyan sila ng anchor points tulad ng cork bark o decor para makagawa sila ng web structure. Nasasayangan ako kung maglalagay pa ako ng magandang dripwood dito kasi matatabunan lang naman ang mga web niya. Kaya gantong stick na lang ang ilalagay ko. Para lang naman may anchor point siya pag nag-webbing siya. Pakilala muna natin tong tarantula natin. Green Bottle Blue o GBB. Isa sa mga pinaka-colorful na tarantula sa hobby. Makikita dito yung combination ng metallic blue legs, green carapace at orange abdomen. Kaya talagang standout ito sa kahit anong koleksyon. Ang origin nito ay sa Paraguana Peninsula, kung saan nakatira sila sa mga dry at semi-desert environments. Dahil dito, mas gusto nila ang dry enclosure na may magandang ventilation kaysa sa sobrang moist na setup. Pagdating naman sa temperament, kadalasan ay defensive pero mas madalas na mabilis tumakbo kaysa umatake. Tulad ng ibang New World tarantulas, meron din silang urticating hairs na ginagamit bilang depensa kapag na-threaten. Dito sa hobby, kilala rin ang GBB bilang relatively fast grower kumpara sa ibang species. Kaya exciting silang alagaan lalo na kung sisimulan mo sila sa sling hanggang sa maging adult. Okay, dahan-dahan lang natin siyang ilipat sa bago niyang enclosure. At ayan na, mukhang nag-explore na agad siya sa enclosure niya. At posibleng magsimula na rin siya mag-web. O diba? Mas safe, mas malinis at mas comfortable na ang bagong bahay ng GBB natin. Abangan natin kung paano niya ito babaguhin gamit ang kanyang signature webbing. And that's it for today mga ka-creator. Thank you for watching. Bye!